Mga kababayan, nasa pintuan na raw ng Malacanang ang people power. Is it literal or figuratively? Well, I hope literal na nandun ang tao, right? But I think it's figurative. And nabanggit ito ng dating Defense Secretary Norberto Gonzales, isa rin po sa mga kandidato na tumakbo noong nakaraang 2022 elections against Niwe Jr. 10 na mga presidential votes ang tumakbo noon kasama sina Pacquiao, right? Who else? Tumakbo ba si Lacson? Si Soto tumakbo ba? Basta si BFF Lenny tumakbo, right? Isko, 10 sila nun eh. And Norberto Gonzales, despite na hindi siya sikat na candidate or presidential ball noong 2022, ay sa tingin natin kung siya pa nga yung nanalo, baka nasa tamang landas pa ang Pilipinas, being the former DND chief or defense secretary. Ayan. So, ibig sabihin nito siguro ni former DND Secretary Norberto Gonzales, mga kababayan, ay kumbaga nasa pinto na ng Malacanang, ibig sabihin malapit na. Sabado ngayon, 11 na ngayon, right? Sa Pilipinas, October 11. Bukas na yan. Nag-aantay nga tayo ng update sa page ni Congressman Kiko Barzaga, being one of the very masugid na nangangampanya for people power. At sabi niya nga, ayan dapat ay October 12 hanggang 30, pero wala pa po yata siyang announcement. Maybe sisilipin ko ulit, pero alam nyo, this is a very good idea actually, mga kababayan, na hindi niya ina-announce kung saan ang proper location ng people power. Alright, kasi nga po meron ng mga nagsasabi na ang gusto nila ay sa liwasan na naman, doon na naman sa gubat sila magrarally. Ngayon, ang totoo kasing people power, mga kababayan, ay alam nyo naman, EDSA Shrine yan, people power 1, people power 2, people power 3, tapos i-relocate. Teka muna, mag-isip kayo. At sana huwag mabudol si Congressman Kiko Barzaga kung siya ang mangunguna nito. Right? Huwag siyang mabudol ng mga double agents at makumbinsi na dapat sa liwasan ganapin ang people power. Kasi masasayang po ang inyong oras, pagod, pera, right? Lahat na. Energy nga, masasayang po talaga ang inyong goal na hindi nyo yun ma-achieve sa liwasan. Ako na nagsasabi sa inyo. Dahil kahit sabihin nyo pa na dyan ang unang tigil ng taong bayan and then maglalakad papuntang Malacanang, mas maganda nga po sigurong dumiretso na kayo, right? Sa palasyo ng mga ahas, doon na agad. Ewan ko na lang, alangan namang pigilin kayo, di ba? Kung may dala-dala kayong rosaryo, may dala kayong Philippine flag, may dala kayong bulaklak, may dala kayong krus, lahat, may dala kayong Biblia, ano pa, what's that book of the Muslims, mga kapatid natin Muslim? Ano nga yung libro yun? Nalimutan ko na. Una. What's that? Quran. Okay, Quran. Ayan. Yun. Dalhin niyo po siguro. So far mga ate at kuya, sinescroll ko yung page ni Kiko Barzaga, parang wala akong nakikita na update, which is actually a very good strategy, okay? I-announce daw niya, di ba? Wala siyang announcement kung saan ang proper venue or kung saan dapat mag-people power. Kasi, syempre, kapag sinabi mo agad na Luneta, ay papadala na ng sandamakmak na pulis doon. Liwasan, medyo hindi pa dadala ng pulis yan, magtaka na kayo, Pakels. Kasi nga para kayo nasa gubat. Pero kahit mga 100 lang kayong katao, 200, kapag nag-EDSA Shrine kayo, ayan ang bata-batalyong pulis. They will never allow that history will repeat itself, mga kababayan. Alright? So, malabo pa sa sabaw ng adobong pusit, na mag-succeed kayo kung magliliwasan lang kayo. I hate to rain on your parade, again, mga kababayan, pero liwasan is the venue of every failed attempt to make sipa-sipa that magnanakaw and whatever event na ginagawa nyo dyan. Puro palpak kasi hindi nga po kayo nakikita ng taong bayan sa social media lang. Ayan, hindi nila pwedeng sabihin, ulitin ko man, gas-gas na, sasabihin ko sa inyo na hindi social media ang bagong EDSA. Iba pa rin ang physical. Narinig ko rin kay Spokesari Roque, I think kahapon yan na despite na kaya nating, di ba, magreklamo sa social media ay kadalingang burahin yung mga accounts natin, iba pa rin yung warm bodies, iba pa rin yung physical tayong pupunta sa kakalsadahan. So, panawagan, kung palpak naman at
tamad na ang mga taga-NCR, even yung lalo na yung mga taga-Maynila, at even yung mga neighboring, di ba, provinces ng NCR. Sana po lumuwas na lang at may tumulong sa mga kababayan nating mga Bisaya. Bigla ko napaisip, hindi kaya yung mga lindol na nangyari sa Visayas at Mindanao ay sinadya? Kasi katulad niyan, 'di ba, may kalamidad sa Cebu, may sinalanta rin ng niyanig ng lindol yung Davao region. 'Di ba Davao ang buong Davao region ang pinaka-supporter din ni PRRD, hindi lang ang mga kababayan nating Muslim, 'di ba? Sa iba't ibang parts ng Mindanao. But Davao region is a very huge region, mga ate at kuya. Anim yata yan sila, no? Davao City, Davao Oriental, Davao del Sur, Davao de Oro, ganyan. So, instead na pumunta at lumuwas ng Maynila ang mga kababayan natin from Mindanao and Visayas, iintindihin muna nila ang kumakalam nilang sikmura, kung paano i-rehabilitate, itatayo ulit ang kanilang kabuhayan at ang kanilang bahay, right? Mga nasirang pananim or kung ano pa man. Doon na matututok ngayon ang focus ng mga kababayan natin from Visayas and Mindanao kung paano makarecover sa mga dinanas nilang kalamidad. Alright? What if sinadya nga itong mga nangyayari? No? Bukod sa i-divert ang attention natin para mapalayo ang tututok natin sa korupsyon ng mga magnanakaw na ito ngayon sa gobyerno, pipigilin din nila na dumami at dumagsa ang mga tao papuntang Maynila. Kasi alam nyo, nung kami ay nag-EDSA last year, nung November, mag-iisang taon na nga pala, ang nakakalipas, karamihan sa mga participants namin doon, hindi lang Duterte supporters, may mga lumuwas galing Mindanao. Kanya-kanya silang gastos ng plane tickets nila mga ate at kuya. Ang mahal nga raw ng binayad nila, may isa doon 14,000 ang plane ticket niya. I think, 14K. Para ka nang nag-abroad mga ating. Makasali lang sa amin in EDSA. Alright? So, sana po may tumulong, no? Yan nga, may panawagan si Kiko Brazaga ba yun? Someone actually tried to reach out to Chavit Singson Bigyan mo kami ng 5 barko at luluwas kami ng Maynila. Kaso mo, nilindol ang Cebu. Anyway, pakinggan po muna natin ang explanation ng former Defense Secretary Roberto Gonzales na ang people power daw ay nasa pintuan na ng Malacanang. So, ibig sabihin, nalalapit na at magsipaglayasan na kayo kung ayaw yung bumitiw, kung ayaw yung pasukin pa kayo ng taong bayan. Right? Matigas ang mukha Sino ba ang mastermind sa nakawan na ito't korupsyon? 'Di ba? Kung nagagawa ng nasasakupan or ng mga subordinates or ng mga nasa mababang pwestong mga politiko ang kalokohan, ibig sabihin, walang kamay na bakal ang nasa itaas. Hindi kinatatakutan at iginagalang, kung hindi ka man kinatatakutan, igalang ka man lang. Ay, ang kaya lang kasi niyang sabihin sa mga nangungurakot dyan, mahiya naman kayo. Ganang ina! Simpleng analogy ko nga mga ate at kuya, sabi ko di ba? Kung ang presidente ng classroom, ng section, halimbawa natin, star section, ang presidente ng classroom natin ay nanonood lang sa mga maiingay nating kaklase. Tapos nagkakagulo, nagbabatuhan na ng mga papel, chalk, ballpen, may chalk pa ba? Kung ano na pang pinaghahagis ng mga at nagrarambulan na yung magkaklase, ang ingay-ingay na. Tapos ikaw na class president, sasabihin mo sa mga maiingay kong kaklase, mahiya naman kayo. Ay baka ikaw pa ang batuhin ng tsinelas, sapatos, sa cellphone ng mga classmates mo kung ganyan kang magdisiplina ng naturingan kang presidente, para wala kang backbone. Anyway, pakinggan po natin si former Defense Secretary Norberto Gonzales kung bakit di umano ang people power ay nasa pinto na ng palasyo ng mga ahas. Ako natutuwa at nais kong ibalita sa mga hindi pa nakakadinig. Ang people power na handyan na sa pintuan ng Malacanang, darating na yan. Ngayon, ingatan natin. Samantalahin natin na kung magkakaroon tayo ng people power. Sandali lamang at may ads. Kung magkakaroon tayo ng people power ay magkakaroon ng tunay na pagbabago. Ay ayusin natin. Paghandaan natin. Huwag yung ang pinaghahandaan lang natin marami tayo sa kalsada.
Dapat may mga nag-iisip na, ay kung manalo tayo, paano? Anong klaseng electoral system ang dararapat natin gawin? Ano mga new policies para sa darating at susunod na gobyerno ang ating pinag-iisipan? Dapat may grupo na nagpaplano niyan. Dalawang bagay ang dapat nating iniintindi. Yung paano maging matagumpay ang people power at kung paano natin isasaayos ang bulok na sistema ng ating pamahalaan sa kasalukuyan. Opo. Dapat niyang pinaplano na ngayon pa lang. Sa mga ganap po ngayon, Secretary, yung panawagan na magkaroon tayo ng pagbabago ng ating konstitusyon, napapanahon na ba? Kasi nabubuksan lagi itong mga issue nito every time na meron tayong problemang kinakaharap, may nakikita kumbaga parang butas or parang medyo mahina ito, palalakasin natin. Pero still, kasi parang masyado ng divisive yung pangyayari. No? Marami ng division ang nangyayari, maraming mga sariling interest, kaya hindi mo pagkakatiwalaan, o ito bang gagalaw sa ating konstitusyon, talaga bang ito yung gagawin niya, or baka sariling benepisyo rin niya. So, nandun tayo sa point na kahit, halimbawa, dito sa mga panawagan na magkaisa para sa paglaban sa korupsyon, meron ding kanya-kanyang interest eh. So, meron bang chance yan na magkaisa talaga at para mapagplanuhan? Kasi kung hindi magkakaisa, apektado pa rin yung takbo ng ating bansa. Matatanggal mo nga, halimbawa, kung gusto nila talagang baguhin yung namumuno ngayon, yung susunod ba namumuno, matitiyak mo ba? Baka hindi rin magugustuhan, or yung pamamaraan ba, nandun ba sa polisiya natin, sa batas, sa konstitusyon natin, yung mali, yung sabay din dapat na baguhin? Kaya nga ako, personally, pinupropose ko, magkaroon muna tayo ng transition period, no? Isang transition na magkakaroon ng transition government para ito mga agam-agam na ganito, no? Para ilinaw lang natin, gusto natin magkasundo sa rally, gusto natin magkasundo-sundo. Wala naman tayong formula eh. Kaya dahan-dahan sana, medyo ilagyan natin ng formula yung, tatawagin natin formula of change. And the first step is regime change, at saka paglalagay muna ng transition government. Yung tinatawag nating pagbabago ng konstitusyon, tama ang ating mga kababayan na magduda. Kasi kung gagawa tayo ng konstitusyon according to the prevailing system, either mag-constitutional convention tayo o magkaroon tayo ng, ano ba yun, yung kongreso gagawin natin, siyang gagawa ng konstitusyon. Yun ang mga pinagdududahan natin, paano. Kaya kailangan magkaroon muna tayo ng transition government. Yung transition government, kung i-recall lang natin ang ating kasaysayan, parang yun ang ginawa ng ating EDSA People Power eh. Nagkaroon muna ng parang transition period ng mga steps na nakita natin. Unang-una, binago ang konstitusyon. Ang gumawa ng isang constitutional commission. No, hindi constitutional convention. Dahil alam ng mga nagrevolusyon na pag constitutional convention at tatawagin mo yung mga nasa pwesto. Kaya yan, lessons learned yan sa kasaysayan natin. Ang ginawa ng una nating people power, nagbago tayo ng charter. Nagbinago natin ang ating electoral system para kung by plebiscite tayo na i-approve yung constitution, tama na yung electoral system. Number 2, tinagal natin lahat. Senado, Kongreso, pati nga Supreme Court. Resign all ang nangyari, di ba? Pinapaalala ko lang yun, kaya ako nagre-recommend ng resign all. Kailangan natin isang transition government na mag-supervise kung paano mangyayari yan. So, binago yung constitution noon nung natanggal yung tatay ni Wee. From 72, 73 Constitution, ginawang 1986 Constitution, yung alleged, 1987 Constitution. Kasi ang 1987 Constitution or yung saligang batas, pinakamataas na batas na umiiral sa buong Pilipinas, ay tinawag ring Cory Constitution. So, tama po si Defense Secretary Gonzales na kung gusto nating mawala sa pwesto ang inutil na ito, dapat yung papalit din ay hindi na gagamit ng kasalukuyang sistema. I think they're pertaining to the
the form of government or uri din ng government sa Pilipinas. Kaya may mga nagpo-propose ng federalism and may nagpo-propose na baguhin yung ating saligang batas, yung binabanggit na constitution nga. Yung 1987 constitution, kailangan na rin baguhin. Kasi yung turo sa amin mga kababayan, nung nag-aaral pa ako is, dapat sana ma-serve na ng constitution or ng saligang batas na yan within a decade yung kanyang goal. Di ba sabi ko nga, dapat time-bound ang mga goal, ang mga objectives. Dapat, within a span of time, ma-achieve na niya yung gusto niyang ma-achieve. Ay ang gustong ma-achieve lagi ng saligang batas ay peaceful na pamumuhay ng mga Pilipino and maunlad. Umunlad ba tayo? Ay, ilang dekada na nakakalipas from 1987? 3 dekada, mahigit? 36 years na? That's all? No, 87 to 97, 2007, 2017. Ating mag-4 decades na, mag-40 years na, yung constitution na yan. Hindi pa rin yan peaceful pa rin ba ang pamumuhay sa Pilipinas? Wala. So, hindi na dapat yung matanda at kasalukuyang sistema ang magpapatakbo sa bansa natin. Kailangan baguhin lahat. Kahit nga siguro matino si VP Sara, kung yung mga kongresista magnanakaw pa rin at same na sistema pa rin na nagsasabuatan sa pagnanakaw, ay sila lang ang yayaman at aasenso at ang mga mahihirap na Pinoy lalo pang maghihirap. So, yeah, paghandaan din, hindi basta sugod ng sugod, pero syempre, 3 taon ng mahigit ang tiniis natin sa pamumuno ng angkan ng mga magnanakaw na ito, 'di ba? Desperado na ang mga Pilipino, nawawalan na ng pag-asa. And siguro sa panahon ni VP Sara, kung sakasakaling, 'di ba, ipahintulot ng nasa itaas na mawala nga sa pwesto 'yan through peace gathering, peace revolution, ang angkan ng mga magnanakaw ay sa tingin ko naman mga ate at kuya ay babaguhin ni VP Sara lahat. No, mas may tiwala tayo kung babaguhin ang ating saligang batas under VP Sara. Pero kung pareho lang din naman ng namumuno ngayon, plus yung mga kongresista pa rin na mga sangkot sa flood control projects, anomalies, and sa impeachment ni VP Sara ang kakalikot ng konstitusyon natin, ay dapat pa ba tayo magtiwala? Walang mangyayaring pagbabago sa kung matanda at yung bulok na sistema pa rin po ang iiral. Kasi hindi matatapos ang nakawan, hindi matatapos ang krimen, ang abuse, 'di ba? Kung ganun pa rin, kahit na gaano katino si Tatay Digong, nga hirap na hirap noon eh. Hindi niya nangako pa si Tatay Digong sa atin na isosolve niya ang, 'di ba, ang problema ng droga in 6 months. Hindi niya nagawa. Pero at least may nagawa. What about kay Ngiwe? So, kung hindi man sa EDSA Shrine pupunta ang mga tao, saan po kaya? Literal bang sa pintuan na ng Malacanang? Paki-comment po sa comment section at mag-like and subscribe din po kayo.